Nag-flat speed na kami. Kaya, alam mo, kung ano talaga ang gusto kong makamit dito ay tulad ng, well, bakit? Alam mo, bakit gawin itong talagang mabilis na kotse na napakabilis ng loko at lahat ng bagay? At sa tingin ko, mayroong isang bagay na lubos na mahalaga sa kinabukasan ng napapanatiling enerhiya. Naisip mo na ba kung ano ang maaring ganap na mapataas ang industriya ng di-kuryenteng sasakyan tulad ng nagsisimula itong mangibabaw sa merkado? Well, sa Elon Musk, ang visionary sa likod ng Tesla, SpaceX at Neuralink ay nagsiwalat lamang ng isang bagay na maaring gawin ng eksakto iyon. At hindi. Hindi ito isa pang pag-ulit ng makabagong teknolohiya ng baterya ng Tesla. Sa pagkakataong ito, pinag-uusapan niya ang tungkol sa isang ganap na bagong uri ng makina na maring mawala ang competition at mag-iwan sa mga traditional na EV na nag-agawan upang makahabol. Ang matapang na paglipat na ito mula sa Musk ay maaring makagambala sa isang industriya na tinulungan niya na magpayunir? O isa na lang ba itong hakbang sa kanyang walang katapusan na pagsisikap na itulak ang mga hangganan ng teknolohiya? Malapit na tayong sumisid ng malalim sa teknolohiya sa likod ng makinang ito, kung paano ito gumagana, at kung bakit maaari nitong ganap na baguhin hindi lamang ang merkado ng electric vehicle, kundi ang buong mundo ng automotive. Manatiling nakatutok, dahil kung ano ang nasa tindahan ni Elon Musk ay walang kulang sa revolusyonaryo. At ang mga implication? Well, maari lang nilang baguhin ang lahat ng naisip namin na alam namin tungkol sa transportation, ang paglitaw ng mga di-kuryenteng sasakyan at ang pagiging preeminence ni Tesla. Dapat nating suriin ang paglitaw ng mga di-kuryenteng sasakyan at ang pagpoposisyon ni Tesla bilang pioneer sa kilusang ito upang maunawaan ang kahalagahan ng pinakabagong imbensyon ni Elon Musk. Salamat sa mga pagpapahusay sa teknolohiya ng baterya, pagbaba ng mga presyo at pandaigdigang presyon upang bawasan ang mga carbon emissions. Ang mga di-kuryenteng sasakyan ay unti-unting nalampasan ang mga conventional na internal combustion engine na sasakyan noong nakaraang dekada. Sa pagpapakilala ng Model S, Model 3 at Model X, itinatag ni Tesla ang sarili bilang isang frontrunner sa trend na ito. Ang layunin ng Musk ay gawing isang pangunahing, mapagkompetensya, at mas mahusay na opsyon ang mga di-kuryenteng sasakyan kaysa sa mga sasakyang pinapagana ng gas, sa halip na isang special na produkto para sa mga individual na may kamalayan sa kapaligiran. Naabot niya ang kanyang layunin. Ang superior na acceleration, mas mahabang hanay, at makabagong teknolohiya ay nagtatakda ng mga sasakyang Tesla bukod sa competition. Ngunit sa iba pang mga kumpanya ng kotse na nagmamadali upang makahabol sa mga bagong modelo ng di-kuryenteng sasakyan at mas mataas na pagmamanupaktura, ang nangingibabaw na posisyon ng Tesla ay malayo sa panatag. Dito inilalagay ang revolutionaryong makina na binuo ni Musk. Muli niyang binabago ang negosyo, hindi nasisiyahan sa pagpapabuti lamang ng teknolohiya ng baterya. Ang pagbabago ba na ito ay magiging sanhi ng Tesla na mahulog ng higit pa sa likod ng competition o makakaakit ba ito ng mga bagong kalahok? Paano natatangi ang makinang ito? Nagpahiwatig si Elon Musk sa isang bagong makina. Ngunit ano ito? At paano ito nag-iiba mula sa maginoon ng mga di-kuryenteng motor na ginagamit sa mga modernong di-kuryenteng sasakyan? Ang karamihan ng mga di-kuryenteng sasakyan, kabilang ang mga modelo ng Tesla, ay gumagamit ng mga di-kuryenteng motor at mga baterya ng lithium-ion upang itulak ang mga ito. Kahit na ang teknolohiyang ito ay naging mas mahusay sa paglipas ng mga taon, meron pa rin itong ilang mga kakulangan, tulad ng mabagal na oras ng pag-charge, pinsala sa kapaligiran mula sa rare earth metal mining, at lumalalang mga baterya. Ngunit ang bagong makina ng Musk ay higit pa sa mga simpleng pag-upgrade sa kasalukuyang teknolohiya ng electric vehicle. Ito ay isang nobelang anyo ng pagpapaandar ng di-kuryenteng sasakyan na may kakayahang alisin ang ilan sa mga pinakamabigat na problemang kinakaharap ngayon ng sektor. Iminungkahi ng mga alingaw-ngaw na ang makinang ito ay maaring isang electric jet engine na pagsasamahin ang pinakamahusay na jet propulsion sa electric power para sa maximum na kahusayan at pagganap. Ang innovasyong ito, na kumukuha ng mga pahiwatig nito mula sa mga jet engine, ay maaring gumamit ng air propulsion upang itulak ang sasakyan kumpara sa mga nakasanayang dekuryenteng motor na umaasa sa direktang wheel-to-road power. Isipin ang isang di-kuryenteng sasakyan na may paghawak ng isang jet, kabilang ang mas mabilis na acceleration, mas malawak na saklaw, at mas magaan na mga pack ng baterya. Ang mga bentahe ay maaring magbago sa paraan ng pagtingin natin tungkol sa individual na transportation magpakailanman. Napakalayo ba ng teknolohiyang ito sa panahon nito na hindi man lang ito gagana sa isang sasakyan sa kalsada? Paano gumagana ang mga electric jet engine bagamat ang konsepto ng isang electric jet engine ay nakabatay sa mga tunay na konsepto ng engineering? Meron itong ring ng science fiction.
Upang makabuo ng thrust, ang mga jet engine ay nag-compress ng hangin at nagdidirekta nito sa pamamagitan ng turbine. Ang pagkasunog ng mga fossil fuel ay nagpapagana sa mekanismong ito sa mga conventional na jet engine. Gayunpaman, salamat sa pag-imbento ng Musk, ang propulsion ay boring gawin sa pamamagitan ng pag-compress ng hangin gamit ang electric power na inaalis ang pangangailangan para sa pagsunog. Kung ihahambing sa mas maraming conventional na dekuryenteng motor ng sasakyan, ang setup na ito ay may maraming benepisyo. Una sa lahat, ang katotohanan na ang mga gulong ay hindi direktang humahawak sa kalsada ay nangangahulugan na maaari itong gumana ng mas mahusay sa masamang panahon at sa hindi pantay na lupain. Pangalawa, maaari itong lubos na mapabuti ang saklaw at paghawak sa pamamagitan ng pagbabawas ng bigat ng sasakyan. Ito ay dahil hindi ito nakadepende sa napakalaking battery pack para sa kapangyarihan. Higit sa lahat, ang makinang ito ay may potential na magkaroon ng mas kaunting ekologikal na bakas ng paa kaysa sa maginoo na mga dekuryenteng sasakyan. Ang isang propulsion system na nagpapababa sa pangangailangan para sa mga mineral tulad ng lithium at cobalt para sa mga baterya ay maring maging isang napakalaking tagumpay para sa pagpapanatili dahil sa dumaraming mga alalahanin sa kanilang pagbili. Marami pa rin kailangang gawin bago natin masuri ang pagiging practical ng teknolohiyang ito. Ang technical na hadlang sa pagbuo ng isang functional na electric jet engine para gamitin sa isang sasakyan ay napakalaki kahit para sa Musk na may napatunayang record ng tagumpay. Ang Musk ba ay may kakayahang matanto ang matayog na layunin na ito o ito ay palaging mananatiling isang konsepto na nauuna sa oras nito? Ang potential na pagbabago ng laro ng engine na ito. Ang mga potential na kahihinatnan para sa sektor ng sasakyan at higit pa ay napakalaki. Kung ang Elon Musk at Tesla ay magagawang makabisado ang bagong teknolohiya ng makina na ito. Ang pinakamotong mga dekuryenteng sasakyan at maging ang ilang mga high-performance na internal combustion engine ay maaring hindi makalaban sa discarding ito. Nauna ang performance factor. Ang mabilis na pagpabilis ng mga dekuryenteng sasakyan ay kilalanan ngunit ang pagsasama ng isang propulsion system na nakapagpapaalaala sa mga jet engine ay maaring makabuluhang mapahusay ang kanilang pagganap. Isipin ang isang Tesla na maaring pumunta sa 60 milya bawat oras sa mas mababa sa 2 segundo at panatilihin ang bilis na iyon habang nagbibigay ng mas komportable at secure na biyahe. Ang problema sa saklaw ay sumusunod. Ang limitadong hanay ng mga baterya ng EV ay isa sa mga pangunahing hadlang sa kanilang malawakang paggamit. Ang hanay ng mga sasakyang pinapagana ng gas ay mas malaki pa rin kaysa sa maraming dekuryenteng sasakyan kahit na sa lahat ng mga pagpapahusay na ginawa sa mga EV. Gayunpaman, maaaring tugunan ng bagong makina ng Musk ang isyong ito sa pamamagitan ng mas magaan at mas mahusay na propulsion system. Nito na nagbibigay ng mga dekuryenteng sasakyan na may mga posibilidad na lumampas sa kung ano ang naobserbahan sa ngayon. Sa wakas, maaaring may malaking kahihinatnan para sa kapaligiran. Ang isang malaking panalo sa labanan laban sa pagbabago ng klima ay maaaring nasa trabaho kung ang makinang ito ay makakabawas sa paggawa ng mga sasakyang carbon footprint at ang pangangailangan para sa mga bihirang elemento ng lupa. Dahil ang teknolohiya ay binago para sa iba pang mga gamit, ito ay may potential na magdulot ng higit pang environmentally friendly na mga pamamaraan sa ibang mga sektor tulad ng shipping at aviation. Ang Tesla ba ang magiging tanging kumpanya na gagamit ng makabagong teknolohiyang ito o susunod ba ang ibang mga kumpanya? Maari ba itong magpahiwatig ng sakuna para sa buong merkado ng electric vehicle? Bilang karagdagan sa pagiging isa pang pag-imbento ng Tesla, ang bagong makina ng Elon Musk ay nagdudulot ng malubhang banta sa buong merkado ng electric vehicle. Ang iba pang mga kumpanya ng kotse ay nagsusumikap ng husto upang mapabuti ang kanilang mga produktong dekuryenteng sasakyan at teknolohiya ng baterya sa pagsisikap na makahabol sa Tesla. Malaki na ang narating ng mga pangunahing automaker sa paggawa ng abot-kayang mga dekuryenteng sasakyan kabilang ang General Motors, Ford, at Volkswagen. Gayunpaman, ang Musk ay maring mauna sa competition gamit ang bagong makinang ito na magpapakaba sa mas karaniwang mga gumagawa ng EV. Ang mga pagpapahusay ng engine na ito ay may potential na gawing hindi na ginagamit ang mga kasalukuyang sistema ng dekuryenteng motor kung matutugunan nila ang kanilang mga sinasabi ng mas malawak na saklaw, mas mabilis na bilis, at mas kaunting paggamit ng enerhiya. Ano ang mangyayari sa mga negosyong nag-invest ng bilyon-bilyon sa paglikha ng sarili nilang lithium-ion na mga dekuryenteng sasakyan? Ang ganitong uri ng pagbabago sa paradigma ay maaring gumawa ng ibang mga kumpanya ng kotse na muling suriin ang kanilang buong diskarte para sa pagbuo ng mga dekuryenteng sasakyan. Higit pa rito, ang revolutionaryong makina na binuo ni Musk ay may potential na mag-shake up sa pinakasentro ng supply chain ng electric vehicle. Ang mga rare earth metal tulad ng nickel, cobalt,
at lithium ay mina sa isang mapanirang ecological na paraan at ang kanilang mga halaga sa merkado ay napaka-unpredictable, ngunit ang mga ito ay kailangan sa production ng baterya. Ang makinang ito ay may kakayahang palayain ang merkado ng dekuryenteng sasakyan mula sa kasalukuyang mahigpit na pagkakahawak ng mga materyales na ito sa pamamagitan ng pagbaba o pagtanggal sa kanilang pangangailangan ng buo. Ngunit maaari bang makasabay ang mga mahusay na kumpanya ng kotse sa mabilis na pag-unlad ng technological ng Musk o sila ba ay lubos na mabigla? Paano ito nakakaapekto sa paggamit ng enerhiya? Ang bagong makina ng Elon Musk ay maaring magkaroon ng malalim na epekto sa paggamit ng kuryente na isa sa mga pinakamakabagong feature nito. Bagamat nahihigitan nila ang kanilang mga nauna sa pinapagana ng gas, ang mga modernong dikuryenteng sasakyan ay may mga paraan pa rin sa mga tuntunin ng kahusayan sa pag-charge at pagkonsumo ng kuryente. Dahil nangangailangan ng mahabang panahon upang ma-charge ang isang sasakyan sa buong kapasidad nito, nalaman ng maraming driver na ang mahabang paglalakbay sa kalsada ay nangangailangan ng maingat na pagpaplano sa paligid ng mga charging outlet. Maaring magbago ang lahat sa bagong makina ng Musk. Maaring magkaroon ng malaking pagbaba sa dami ng enerhiya na kinakailangan upang itulak ang isang sasakyan kung ang propulsion system ay parehong mas magaan at mas mahusay. Tinatanggal nito ang dalawa sa mga pangunahing hadlang sa malawakang paggamit ng mga dekuryenteng sasakyan, mahabang oras ng pag-charge at limitadong saklaw sa isang singil. Ang Musk ay may mas malaking layunin ng napapanatiling enerhiya at ang makinang ito ay maaring magkasya ng kahanga-hanga dito. Ang isang closed-loop system kung saan ang mga sasakyan ay kumukonsumo ng mas kaunting enerhiya at ang enerhiyang iyon ay nakukuha mula sa mga renewable na mapagkukunan ay maaring malikha kung ang mga solar na produkto at mga solution sa pag-iimbak ng baterya ng Tesla ay madaling isama sa bagong teknolohiyang ito ng pagpapaandar. Sa hypothetical na hinaharap na ito, lahat ng paraan ng transportation ay dikuryente at ganap na tumatakbo sa renewable energy. Ang isa pang mas pangkalahatang alalahanin ay kung ang teknolohiya ng makina na ito ay may mga potential na application sa labas ng mga sasakyan. Ang sasakyang panghimpapawid, mga bangka, at marahil kahit na paglalakbay sa kalawakan ay maaaring makinabang mula dito kung ito ay groundbreaking gaya ng sinasabi ng Musk. Ang idea ng pagdadala ng mga tao at bagay sa buong mundo ay maaring radical na mabago sa pamamagitan ng posibilidad ng higit na kahusayan sa enerhiya sa isang pandaigdigang saklaw. Ang makina ba na ito ang magiging nawawalang piraso na sa huli ay nagbibigay daan sa amin na makamit ang isang napapanatiling enerhiya sa hinaharap o may mga sorpresa ba tayo? Anong papel ang gagampanan ng mga customer? Ang isang pangunahing alalahanin sa bagong makina na ito ay ang reaction ng pangkalahatang publiko sa gayong radical na pagbabago. Tinitingnan ng maraming mamimili ang mga sasakyang Tesla bilang mga sagisag ng makabagong teknolohikal na tagumpay at katayuan sa lipunan, at ang tatak ay nakakuha ng tapat na sumusunod bilang resulta. Ang makinang ito, gayunpaman, ay ibang-iba sa conventional na teknolohiya ng EV na nakasanayan ng mga mamimili. Pagdating sa isang bagay na kasing kilalang-kilala at kinakailangan gaya ng transportation, palaging may mga panganib na nauugnay sa pagpapakilala ng isang revolusyonaryong bagong produkto. Pagdating sa pagsubok ng bagong teknolohiya, mauunawa ang maingat ang mga mamimili, lalo na pagdating sa hindi napatunayan o hindi pamilyar na mga option. Ang mga taong sanay sa pagmamaneho ng mga dekuryenteng sasakyan o mga sasakyang pinapagana ng gas ay ang pinakamalamang na mag-alinlangan tungkol sa bagong makina ng Musk sa kabila ng kanyang kasaysayan ng pagpapalabas ng mga makabagong teknolohiya. Gayunpaman, si Musk ay may kakayahan sa pagpapasaya sa mga tao tungkol sa kanyang mga invention at madalas niyang ginagawa ang mga maagang nag-aampon sa mga masugid na tagapagtaguyod para sa kanyang mga produkto. Maraming may-ari ng Tesla ang sasamantalahin ang pagkakataong sumakay sa susunod na technological na alon dahil sila ay madamdamin tungkol sa electric driving at layunin ng brand. Kaya, ito ay nananatiling upang makita kung ang makina na ito ay titingnan bilang isang groundbreaking pagsulong o isang hindi makatwirang panganib. Kakailanganin na hikayatin ang mga mamimili na ang makabagong makinang ito ay higit pa sa isang lumilipas na uso at isang tunay na pagpapabuti sa mga nakikipagkompetensyang produkto. Magiging sabik ba ang mga tao na magpatibay ng gayong matinding pagbabago? O makukuha ba ng bagong makinang ito ang kanilang imahinasyon na katulad ng mga nakaraang innovation ni Tesla? Supply chain game changer. Ang engine innovation ng Tesla, ang posibilidad para sa isang supply chain transformation na kinasasangkutan ng mga dekuryenteng sasakyan ay isa sa mga hindi inaasahang resulta ng revolusyonaryong bagong makina ng Tesla. Ang pagpapabuti ng pagganap ng sasakyan ay bahagi lamang ng kwento.
ang paglipat ng pagtuon sa pagpapaunlad, pamamahagi, at pagpapanatili ng dekuryenteng sasakyan ay maaring magkaroon ng malalayong kahihinatnan para sa mga sektor na magkakaibang gaya ng pagmimina, pagmamanupaktura, at logistic. Naturally, ang baterya ay isang mahalagang bahagi ng mga EV. Ang paggamit ng mga kakaunting elemento tulad ng nickel, cobalt, at lithium ay nagdulot ng mahal at hindi maginhawang mga baterya ng dekuryenteng sasakyan sa nakaraan. Ang mga alalahanin tungkol sa sustainability at ethical na sourcing ay nagmumula sa katotohanan na ang mga materyales na ito ay madalas na binili mula sa mga bansang may mahinang mga pamantayan sa kapaligiran at komplikadong geopolitical na mga paghihirap bilang karagdagan sa pagiging mahal. Ngunit sa pamamagitan ng pagpapahusay ng kahusayan sa enerhiya at pagganap ng sasakyan, ang bagong teknolohiya ng makina ng Tesla ay may kakayahang bawasan ang strain ng baterya na maaring humantong sa isang malaking pagbawas sa paggamit ng mga mahahalagang mineral na ito. Ito ay may potential na magdulot ng makabuluhang pagbabago sa mga pamamaraan ng pagmimina sa buong mundo. Maaring kailanganin ng industriya ng pagmimina na magbago ng kurso o makabuo ng mga bagong ideya kung patuloy na babaguhin ng Tesla ang pag-imbak ng enerhiya at ang bagong makina ay magbawas sa paggamit ng baterya. May pagkakataon na ang mga inobasyon ng Tesla ay maaring magpataas ng demand para sa mga bagong materials na maaring humantong sa mga supplier na muling pag-isipan ang kanilang mga supply chain, magpatupad ng greener na teknolohiya, o kahit na magsimulang maghanap ng mga mas napapanatiling alternatibo. Bilang karagdagan, ang mapagbabago ay maaring gawin sa mga proseso ng pagpupulong at pagmamanupaktura ng mga sasakyan. Ang traditional na production ng sasakyan ay nagambala na ng makabagong mga diskarte sa production ng Tesla na isinasama ang Gigafactory. Ang bagong makina ay maaring makatulong sa Tesla na mabawasan ang mga gastos at pag-aksaya ng higit pa sa proseso ng pagmamanupaktura. Ang isang mas mahabang buhay na may mas kaunting pag-ayos o pagpapalit na kailangan ay maaring posible sa mas mahusay at pangmatagalang mga bahagi. Sa pamamagitan ng paggawa ng mga kotse na magtitiis ng mas matagal at nangangailangan ng mas kaunting pangangalaga, ang mga pagsulong na ito ay magpapabago sa pagmamay-ari ng kotse. Kabaligtaran ito sa karaniwang mga sasakyang pinapagana ng gas na nangangailangan ng regular na inspection at pagpapalit ng mga piyesa. Ang bagong makina mula sa Tesla ay maaring makaapekto sa logistic at pamamahagi tulad ng proseso ng pagmamanupaktura. Bilang resulta ng mga pagpapabuti sa pagganap, kahusayan, at saklaw, maaring kailanganin ang mas kaunting istasyon ng pagsingil na nagpapadali sa paggamit ng EV sa mga lugar na may hindi sapat na infrastruktura. Upang higit pang bawasan ang mga presyo at pataasin ang accessibility, maaaring muling isaalang-alang ng mga gobyerno at kumpanya ng sasakyan ang kanilang mga diskarte sa pagsingil sa mga network at pamamahagi ng mga piyesa ng electric vehicle. Ang mapagsulong ng supply chain na ito ay maaari ding mag-ambag sa pagbuo ng isang network ng mga autonomous na sasakyan na nangangailangan ng kaunti o walang intervention ng tao para sa paghahatid at pagpapanatili, habang patuloy na itinutulak ni Tesla ang mga hangganan ng autonomous na teknolohiya sa pagmamaneho. Habang binabago ng Tesla hindi lamang ang mga kotse nito, kundi pati na rin ang ecosystem na sumusuporta sa kanila, maaring maging sentro ang bagong teknolohiya ng logistic, artificial intelligence, at robotics. Gayunpaman, dahil sa mga pagbabagong ito, dapat magtaka kung ang supply chain ng mundo ay maaaring tumugma sa mabilis na bilis ng pag-imbento ni Tesla. Sa kalagayan ng revolution sa merkado ng EV ng Tesla, ang mga sektor ba na umaasa sa status quo ay makakasabay o sila ba ay itatabi? Ang bagong makina ay higit pa sa isang pagpapahusay ng kotse. Ito ay may potential na baguhin ang buong infrastruktura ng dekuryenteng sasakyan na nakakaapekto sa pagmimina, transportation, at pagmamanupaktura sa buong mundo. Sa isang hinaharap kung saan ang sustainability at pag-unlad ng teknolohiya ay muling hinuhubog ang buong supply chain, ang tagumpay ba na ito ang may hawak ng susi? Mga potential na epekto sa mga international na merkado. Ang patuloy na tagumpay ng Tesla ay nakasalalay sa pandaigdigang pag-abot nito, particular sa mga rehiyon tulad ng India at China, kahit na ang negosyo ay naging dominanteng kalahok sa US at European market. Ay ang mga local na tagagawa sa parehong mga sektor ay gumagawa ng mahusay na mga tagumpay sa paggawa ng abot kaya mataas na pagganap ng mga dekuryenteng sasakyan na ginagawang napakakompetensya ng industriya ng dekuryenteng sasakyan. Ang matagagawa ng Chinese electric vehicle na NIO at BYD ay gumawa ng mahusay na mga hakbang sa mga nakaraang taon at ang bansa ay gumastos ng malaki upang maging isang nangunguna sa industriya. Ang negosyong ito ay nag-is ng nag-innovate at yumani ng mga gantimpala ng mapagbigay na pagpopondo ng pamahalaan para sa kapaligirang teknolohiya.
maaring makuha ni Tesla ang kalamangan na kailangan nito upang higit pang dominahin ang mahahalagang merkado na ito kung ang bagong makina ng Musk ay kasing revolusyonaryo gaya ng sinasabi niya, ngunit mayroon ding malalaking hadlang. Ang international na pagtanggap ng bagong makina ng Tesla ay nakadepende sa ilang salik, kabilang ang mga patakaran ng pamahalaan, local na pagiging mapagkompetensya, at mga hadlang sa supply chain. Dapat ipakita ng makabagong teknolohiyang ito ang scalability at affordability nito para maakit ang mga consumer sa mga bansa tulad ng India kung saan ang gastos ay isang pangunahing issue. Kabilang sa mga potential na apektadong industriya ang pandaigdigang merkado ng enerhiya, gayon din ang mga pampasaherong sasakyan. Ang paglipat mula sa fossil fuels ay maaring mapabilis ng bagong makina ng Musk, nakasabay ng mga bansa na lumalaking interes sa renewable energy at environment-friendly na teknolohiya. Ang paraan ng paglapit ng mga bansa sa kanilang infrastruktura ng enerhiya ay maaaring mabago kung babawasan ng makinang ito ang mga kinakailangan nito sa enerhiya na maaring humantong sa mga hindi inaasahang pagbabago sa pangangailangan para sa mga nababagong mapagkukunan. Ang bagong makina ba ng Musk ay itatakda ang Tesla para sa pandaigdigang domination o lalaban ba ang mga kakompetensya mula sa ibang mga bansa? Ang mga kahihinatnan para sa mga karibal ni Tesla na nangunguna sa mga karibal na nagpapaligsahan para sa isang piraso ng lumalawak na merkado ng electric vehicle ay palaging isang malaking balakid para sa Tesla. Ang Rivian, Lucid Motors, at iba pang mga naitatag na tagagawa tulad ng Ford at GM ay pinapataas ang kanilang laro upang lumikha ng mga dikuryenteng sasakyan na may mataas na pagganap na maaring makipagkompetensya sa mga alok ng Tesla. Ang bagong makina mula sa Elon Musk ay may kakayahang patakbuhin ang mga korporasyong ito pagkatapos nito. Maaaring muling suriin ng mga kakompetensya ng Tesla ang kanilang mga plano sa liwanag ng pagdating ng bagong teknolohiyang ito at ang Elon ay maaaring makaramdam ng pressure na mamuhunan sa mga katulad na makabagong sistema ng pagpapaandar upang makasabay sa competition. Maaring mahirapan itong tanggapin ng mga tradisyonal na kumpanya ng kotse. Sa kabila ng kanilang patuloy na pamumuhunan sa paggawa ng kotse na pinapagana ng gas, marami sa mga kumpanyang ito ay kamakailan lamang nagsimulang gumamit ng teknolohiyang EV. Ang ilang mga kumpanya tulad ng Rivian at Lucid Motors ay naglagay ng kanilang mga itlog sa Tesla Premium Electric Vehicle Basket. Maaaring nahihirapan ang mga negosyong ito na manatiling mapagkompetensya kung ang makina ng Musk ay mapatunayang mas mahusay, mas mabilis, at may mas malawak na saklaw kaysa sa kanilang mga sasakyan. Magagawa ba ng mga karibal ni Tesla na makipagsabayan sa patuloy na umuusbong na merkado? O ang pinakabagong inobasyon ng Musk ay mag-iiwan sa kanila na mag-agawan upang makahabol? Paano makakaapekto ang bagong makina ng Musk sa kapaligiran? Ang posibilidad na ang mga dikuryenteng sasakyan ng Tesla ay maaring makatulong sa pagpapagaan ng global warming ay matagal nang naging pangunahing selling point para sa mga produkto ng kumpanya. Ang pagpapaunlad ng greener technology ay pinakamahalaga habang ang mundo ay lumipat sa sustainable energy. Ngunit gaano masama para sa planeta ang magiging bagong makina ni Musk? Bagamat ang mga maginoo na dekuryenteng sasakyan ay hindi gaanong nakakapinsala sa kapaligiran kaysa sa kanilang mga katapat na pinapagana ng gas, gayunpaman ay nag-iiwan sila ng bakas dahil sa pagkuha ng mga bahagi ng baterya tulad ng nickel, cobalt, at lithium. May mataas na potential para sa malaking pinsala sa kapaligiran dahil sa likas na masinsinang mapagkukunan ng pagkuha at pagproseso ng mga sangkap na ito. Ang pagbawas ng pag-asa sa mga material na ito ay maaring makamit sa pamamagitan ng revolusyonaryong makina ng Musk na nagbabago ng pag-iimbak ng enerhiya at paggamit sa mga sasakyan. Malaking pakinabang sa kapaligiran ay maaring magresulta mula sa kakayahan ng bagong makina na ito na alisin ang conventional na baterya ng lithium-ion ng buo o bawasan ng husto ang laki at pagiging komplikado ng mga ito. Ito ay may potential na bawasan ang pangangailangan para sa mga bihirang material sa lupa at bawasan ang paggamit ng enerhiya ng dikuryenteng sasakyan sa pangkalahatan na ginagawang mas hindi maganda sa kapaligiran ang mga ito. Ang bagong engine na ito ay maaari ding mas mahusay na nilagyan ng eco-friendly na teknolohiya na nagiging mas mahalaga habang ang mundo ay nagiging hangin at solar power. Magkasama, ang bagong engine na ito at ang kasalukuyang mga alok ng solar ng Tesla, kabilang ang mga panel at Powerwall na baterya, ay maaring bumuo ng isang kompleto at napapanatiling sistema ng enerhiya. Ngunit kailangan pa rin nating pag-isipan ang ilang mga bagay. Ano ang mga epekto ng paggawa ng bagong makinang ito sa paggamit ng mapagkukunan at basura? Anong mga nobela na materials ang maaring kailanganin upang mabuo ito?
At ano ang magiging kahihinatnan sa kapaligiran kung ang production ay dadamihin sa isang malaking sukat? Ang bagong makina ba ng Musk ay maghahatid sa isang mas environment-friendly na hinaharap o magpapataw ba ito ng sarili nitong hanay ng mga gastusin sa kapaligiran, pagtagumpayan ang mga hadlang sa regulation sa tulong ng gobyerno? Ang tanawin ng regulation kung saan gumagana ang Tesla ay madalas na isang malaking balakid sa kabila ng matagal na suporta ni Elon Musk para sa paglabag sa mga pamantayan at pagtulak ng mga limitation. Maaari bang makatagpo ang Tesla ng anumang mga hadlang sa regulation kapag ipinakilala ang makinang nagbabago ng laro nito sa merkado ng electric vehicle? Sa United States, nahaharap si Tesla ng mga hadlang mula sa mga tuntunin ng federal at estado na may posibilidad na pabor sa higit pang mga conventional na modelo ng dealership at mga naitatag na automaker. Halimbawa, dahil sa mga regulation sa ilang jurisdiction na nagbabawal sa direktang pagbebenta sa mga consumer, kinailangan ni Tesla na maging mapag-imbento upang maibenta ang mga sasakyan nito. Habang sinusuri ng mga autoridad ang kaligtasan, kahusayan, at epekto sa kapaligiran ng bagong teknolohiya, ang susunod na makina ng Musk ay inaasahang makakatagpo ng maihahambing na pagsusuri. Sa pandaigdigang saklaw, ang kapaligiran ng regulation ay mas masalimuot sa pamamagitan ng pag-angkop sa mga produkto nito upang matugunan ang mahigpit na pamantayan sa kapaligiran na itinakda ng European Union. Nakamit na ni Tesla ang malaking pag-unlad sa isang rehiyon na may ilan sa mga pinakamahigpit na regulation sa emission sa mundo. Gayunpaman, kung ang Tesla ay magpapakilala ng isang ganap na bagong sistema ng pagpapaandar, malamang na mahaharap ito sa isang kaguluhan ng mga pagsusuri sa regulation. Bilang resulta, ang kumpanya ay kailangang makipagtulungan ng malapit sa mga pamahalaan upang magarantiya na ang bagong makina ay nabubuhay o lumalampas sa kasalukuyang mga kinakailangan. Ang flip side ay ang mga dikuryenteng sasakyan at kapaligirang friendly na teknolohiya ay nakakakuha ng suporta mula sa mga pamahalaan sa buong mundo. Maraming mga bansa ang mabilis na sumusunod sa pangunguna ng Norway at Netherlands na nagtatag ng mga ambisyosong plano upang ganap na alisin ang mga sasakyang pinapagana ng gas. Ang mapambansang pagsisikap na bawasan ang kanilang epekto sa kapaligiran ay maaring maging isang pagpapala para sa bagong makina ng Musk kung nag-alok ang pamahalaan ng angkop na mga subsidyo at insentibo. Tatanggapin ba ng mga bansa ang makabagong teknolohiyang ito bilang isang paraan upang makamit ang kanilang mga layunin sa berdeng enerhiya? Kung ang mga hadlang sa regulation ay hahadlang sa pag-unlad ng Tesla, ang mga ambisyon ni Elon Musk ay lumampas sa industriya ng automotive. Ngayong available na ang bagong makinang ito, maaari itong gumamit ng higit pa sa mga sasakyan na posibleng magbukas ng mga bagong tanawin sa mga larangan na kasing sari-sari gaya ng paglalakbay sa kalawakan, pampublikong transportation, at aviation. Ang teknolohiyang ito ay tiyak na nagkakahalaga ng pagsisiyasat. Matagal nang pinag-usapan ni Musk ang kanyang pagnanais na bumuo ng isang sistema ng transportation na napakahusay na maaaring baguhin nito ang paraan ng paglalakbay ng mga tao sa buong mundo. Kabilang sa kanyang patuloy na pagsisikap ay ang Hyperloop, isang konsepto para sa ultra-mabilis na transportation na gumagamit ng vacuum tube upang maghatid ng mga tao sa hindi pa nagagawang bilis. Maaari bang ang makabagong makinang ito ay magbigay daan para sa Hyperloop na maging isang katotohanan? Ang negosyo ng aviation, tulad ng land-based na transportation, ay handa na para sa pagbabago. Bagamat ang mga dikuryenteng eroplano ay nasa kanilang mga unang yugto ng pag-unlad, ang bagong makina ng Musk ay may potential na pabilisin ang kanilang pag-unlad. Bagamat kulang na ngayon ang kahusayan ng mga electric plane propulsion system, maaaring magbago ito sa pinahusay na teknolohiya ng baterya na ginagawang tunay na kalaban ang mga electric plane sa mga jet na pinagagana ng fossil fuels. Napakalaki ng potential para sa revolusyonaryong makinang ito na baguhin ang paglalakbay sa kalawakan. Ang susunod na malaking hakbang sa paglalakbay sa kalawakan ay maaaring maging isang breakthrough engine at ang SpaceX ng Musk ay nasa unahan na ng pribadong paggalugad sa kalawakan. Ang pagkamit ng pangmatagalang layunin ng Musk na colonization sa Mars ay maaring depende sa kakayahan ng teknolohiyang ito na pataasin ang kahusayan at bawasan ang paggamit ng enerhiya. Possible ba na ang bagong makinang ito ay maaring magbigay daan para sa mga makabagong transportation na magpapahintulot sa atin na maglakbay hindi lamang sa buong planeta, ngunit higit pa dito ng buo? Ang orasan ay tumatatak. Ang oras ay isang hindi tiyak na variable. Kahit na ang bagong makina ng Elon Musk ay maaring magdulot ng mga alon sa merkado ng electric vehicle at higit pa. Ang pagbuo ng teknolohiyang nagbabago ng laro ay hindi madaling gawain. At kung gaano katagal bago ito maipalabas sa merkado ay maaring magpasya kung gaano ito matagumpay.
Bagamat kilala ang Tesla sa mabilis nitong pag-imbento, ang kumpanya ay nakaranas ng mga pag-urong kapag naglabas ng mga bagong teknolohiya sa nakaraan. Ang mga oras ng pag-unlad para sa mga produkto ng Tesla ay kilalang kilala na mas mahaba kaysa sa inaasahan. Halimbawa, ang Cybertruck at ang Tesla Roadster ay parehong nagkaroon ng ilang mga pagkaantala. Sa kabila nito, natupad ni Tesla ang karamihan sa mga pangako nito. Ang oras ay ang kakanyahan sa sektor ng electric vehicle. Ang ilang mga karibal ni Musk sa industriya ng kotse ay aktibong nagtatrabaho upang mapabuti ang teknolohiya ng baterya, autonomous na pagmamaneho, at disenyo ng sasakyan. Sa katunayan, gumagawa sila ng mahusay na mga hakbang sa mga lugar na ito. Paring mabutan ng mga kakompetensya na mas mabilis ang paggalaw sa Tesla kung maantala nito ang paglabas ng bagong makinang ito. Higit pa rito, mas malaki ang inaasahan ng mga tao kaysa dati. Palibutan ng pag-aalinlangan ang mga ambisyosong pahayag ni Musk tungkol sa mga kakayahan ng bagong engine na ito maliban kung makakagawa ang Tesla ng isang functional na sasakyan sa loob ng makatwirang panahon. Ang presyong stock at position sa merkado ng Tesla ay maaring maapektuhan ng mga pagkaantala, kaya ang mga mamumuhunan ay magbabantay din ng maingat sa situation. Posible bang ilunsad ni Musk at ng kanyang koponan sa Tesla ang groundbreaking engine na ito bago gawin ng kanilang mga karibal? Kung hindi, ang mga pagkaantala ba ay magpapahirap sa kanila na manatiling nangunguna sa kurba? Ang mga innovation ni Tesla at ang mga resulta nito. Pagdating sa negosyo, si Tesla ay hindi kailanman naging isa sa paglalaro ng aklat. Sa buong kasaysayan nito, walang humpay na hinamon ng Tesla ang conventional na karunungan. Una bilang isang game changer sa negosyo ng kotse, at ngayon bilang isang industry pioneer sa mga teknolohiyang nakakapagbigay sa kapaligiran. Ang revolutionaryong makina na binuo ni Elon Musk ay ang pinakabago sa isang serye ng mga pagsulong na nagbigay daan sa Tesla na baguhin ng lubusan ang sektor ng transportation. Gayunpaman, ang makinang ito ay may potential na maging higit pa sa isang produkto lamang. Maaari nitong patatagin ang posisyon ni Tesla bilang isang pioneer sa teknolohiya ng electric car at isang game changer sa ating pag-unawa sa enerhiya, transportation, at pagpapanatili ng kapaligiran. Kung mapatunayang mabisa ang bagong makinang ito, may potential itong maging gold standard para sa environmentally friendly na transportation, kasama ang iba pang mga kumpanya ng kotse na nakikipagkarera upang matugunan ito sa mga tuntunin ng kahusayan at pagganap. Higit pa sa industriya ng automotive, may potential si Tesla na baguhin ang transportation, paglalakbay sa kalawakan, at marahil ang industriya ng eroplano at pagpapadala. Para kay Elon Musk, ang hinaharap ay hindi kailanman tungkol sa paggawa ng mga sasakyan. Ito ay tungkol sa paggawa ng isang mundo kung saan ang inobasyon at napapanatiling enerhiya ay komplementaryo. Ang bagong engine na ito ay may potential na maging game changer na magbubukas sa layuning iyon, hindi lamang para sa Tesla, ngunit para sa lahat. Makikita ba ang makinang ito bilang ang groundbreaking na tagumpay na humubog sa legacy ni Tesla o magiging isa lamang itong bahagi ng patuloy na paghahanap ng kumpanya na iling ang mga bagay-bagay? Mga plano sa hinaharap ni Tesla. Ang bagong makina ni Elon Musk ay ginagawang mas nakakaintriga ang hinaharap ni Tesla. Gayunpaman, maraming mga posibilidad at balakid na dapat malampasan sa hinaharap tulad ng kaso sa anumang revolutionaryong invention. Paano pinaplano ni Tesla na ipakilala ang bagong teknolohiyang ito sa merkado? Mapapanatili ba nito ang nangingibabaw na posisyon nito sa merkado ng dekuryenteng sasakyan o malalampasan ba ito ng mga karibal nito? Sa hinaharap, ang tagumpay ng Tesla ay nakasalalay sa kapasidad nito na tuparin ang potential ng revolutionaryong makina na ito habang pinapanatili pa rin ang reputation nito para sa pagbabago sa ibang mga domain. Sa malawak na hanay ng mga proyektong sumasaklaw sa autonomous na pagmamaneho at pag-iimbak ng enerhiya, mahusay ang posisyon ng Tesla upang maimpluwensyahan ang mga uso sa transportation at enerhiya sa hinaharap. Ang kapasidad ng Tesla na mapagtanto ang mga ambisyosong plano ni Elon Musk ay matukoy ang kapalaran ng kumpanya. Maging ito man ay pagbuo ng isang napapanatiling grid ng enerhiya, pagpapadala ng mga tao sa Mars, o muling paghubog ng transportation gamit ang revolutionaryong makina na ito, isang bagay ang tiyak, ang paglalakbay ni Tesla ay malayo pa sa pagtatapos. Kailan plano ng Tesla na gawin ang susunod na hakbang nito? At paano ito makakaapekto sa pagbabago at teknolohiya sa pasulong? Magsisimula na ang bagong panahon. Maring baguhin ng bagong makina ng Elon Musk ang buong industriya, gaya ng malawakan nating tinalakay sa script na ito. Ang tagumpay na ito ay may potential na baguhin ang pag-iisip ng electric car gayon din ng enerhiya, transportation, at international na mga merkado. Maring ito ang punto ng pagbabago na nagtulak sa Tesla at sa mundo sa isang mas napapanatiling at advanced na edad sa teknolohiya. Ang presyon ay nasa, at ang competition ay malubha,
Ngunit si Elon Musk lamang ang makakapaghatid sa pangako ng isang groundbreaking na makina. Itinatag muli ng Musk ang katayuan ni Tesla bilang isang nangunguna sa industriya sa pagbabago gamit ang bagong teknolohiyang ito, at ang kanyang record ay nagsasalita para sa sarili nito. Kaya ano sa palagay mo? Sisirain ba ng bagong makinang ito ang buong industriya ng EV tulad ng alam natin? O simula pa lang ba ito ng mas malaki pa? Siguraduhing iwanan ang iyong mga salubin sa mga komento, at kung nasiyahan ka sa malalim na pagsisid na ito, tingnan ang aming iba pang mga video sa mga makabagong innovation ng Tesla. Salamat sa panonood.